Outrageous Rainy Day Blues. Magandang hapon. Sa ngalan ni Precious Hipolito Castelo, ako po si Maricel Halili. Ako naman si Bing Formento. Ihahatid namin sa inyo ang isa na namang edisyon ng IBC Express Balita sa hapong ito. Sa ating top stories ngayong araw ng Biyernes, higit 200 kilo ng shabu nasabat ng Philippine Drug Enforcement Agency sa isang bahay sa Pasig. Registration ng mga botante para sa 2010 wala ng extensyon ayon sa Commission on Elections. Mga nagkalat na sexy billboard sa Metro Manila, binaklas ng Department of Public Works and Highways. At pambansang bayani na si Jose Rizal, gaano kakilala ng henerasyon ngayon? Nakuha na ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency ng daan-daang kilo ng shabu ang isang bahay sa Pasig City. Ang detalye nito sa Express Balita ni Merwin Lianza. Mahigit sa 200 gramo ng hinihinalang shabu ang nakuha ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa isa sa 3 bahay na target nito sa Mapayapa Compound, Barangay Santo Tomas, Pasig City. Ang bahay ay katabi lang ng moske at halos katabi rin ng munisipyo ng Pasig. Lumalabas din na si Amin Imam Buratong ang may-ari ng bahay. Si Buratong din ang tinuturong may-ari ng Shabu Tiangge na nadiskubre sa Pasig noong 2006 na nasa kustodiya pa rin ng NBI. Bigo namang makuha ng PDEA ang asawa ni Buratong na si Mimi Mimbang, Boy Negro at isang Omnin Salam Luduma. Bago pa man kasi makapasok ang mga tauhan ng PDEA at PNP sa compound, agad na nakatakbo ang mga suspect. Bali, ito po madaling araw, sinamantala natin yung element of surprise based on 3 search warrants that were issued. 3 ang simultaneous targets natin dito. But, apparently, the main target is still this house sa likodan natin kung saan dininay nila. Ngunit based on evidence obtained, there are indicators na may-ari ay si Sultan Amin Buratong. Naniniwala naman ng mga otoridad na may kinalaman pa rin si Buratong sa pamamalakad ng iligal na gawain kahit na nasa loob pa ito ng selda. Patuloy naman ang pag-iimbestiga sa mga nakuhang dokumento na may kinalaman sa mga transaksyon sa pagbebenta ng droga. Habang itinanggi ni Abdul Karim Lawi ang tumatayong community leader sa lugar ang muling pamamayagpag ng shabu sa nasabing compound. Siyempre sa kanila, they will deny any knowledge of that, but I'm sure they will say na hindi nila pinapahintulutan yan should there be any. Kasi bawal naman talaga yan sa pananampalataya ng ating mga kapatid sa Islam. Ako si Merwin Lianza, nagbabalita, Express. 5 kaso ng pagkawala na posibleng may kaugnayan sa pamilya Jimenez ang iniimbestigahan ngayon ng NCRPO. Kabilang na dito ang pagkawala ng umano'y isang mamamahayag. Ito ayon na rin kay Superintendent Leo Francisco, Regional Police Intelligence and Operation Unit Chief ng NCRPO na may hawak sa kaso ni Barameda. Bukod sa pagkawala ng media man, kabilang din ani Francisco sa 5 nawawala na sinasabing may kinalaman ang mga Jimenez ay mga negosyante na posibleng nakabangga ng mga akusado. Ongoing pa ang aming investigation tungkol dito. Ito ay based sa statement ni Montero? Based sa statement at sa partisipasyon ni Montero. Yung motibo kasi ay ito ang ini-establish namin ngayon kung bakit ganito ang paraan ng pagpatay sa mga iniimbestigahan namin. Pinalaya na ang 5 Filipino health workers na dinukot sa Yemen noong June 11. Ito ang kinumpirma ngayon ng Department of Foreign Affairs. Ayon sa DFA, bumibiyahe sa Sufyan, Yemen ang mga Filipino health worker kasama ang ilang Egyptian doctor nang dukutin ang mga ito ng mga hindi pa nakikilalang kidnappers. Tumulong umano ang ilang opisyal ng Yemen para sa pagpapalaya ng mga biktima. Ang mga pinalayang health worker ay sina Rosan Agfuna, Jerry Boy Forteza, Alvin Francisco, Candelaria Guisio at Maridon Torres. Sinimulan ng imbestigahan ng National Bureau of Investigation ang mga reklamong isinampa laban sa komedyanteng si Jose Manalo at sa asawa nitong si Annalyn.
Ayon sa reklamo, tumalbog umano ang mga tsekeng pinirmahan ni Manalo at ng asawa nito bilang pambayad sa ilang milyong pisong halaga ng alahas at iba pang ari-arian. Tinukoy naman ng NBI na maaari magsumiti ng counter affidavit ang kampo ni Manalo sa ahensya. Kasalukuyang pang pinag-aaralan ng NBI ang mga dokumentong isinumiti ng mga complainant ni Manalo at ng asawa nito. Isang bagyo ang inaasang papasok sa bansa ngayong Sabado. Pero ayon sa Pag-asa, ang bagyo na papangalanang Linfa ay hindi naman makakaapekto sa anumang bahagi ng bansa. Paliwanag ng Pag-asa, posibleng hindi mag-landfall ang bagyo at tumungo ito sa direksyong patungo ng Taiwan. Bukod kay Linfa, isa pang low pressure area ang namataan sa Philippine Area of Responsibility, subalit ito ay papalabas na rin ng bansa. Magbabalik ang Express Balita makalipas ang ilang paalala. Para sa lahat ng government employees, life begins at the retirement age of... Nagbabalik ang Express Balita. Sinabi ngayon ng Commission on Elections na hindi na nito mapapalawig pa ang registration period para sa mga bagong botante sa 2010. Paliwanag ng COMELEC, kailangan na nilang gamitin sa paghahanda sa eleksyon ang nalalabi pang oras bago maghalalan sa isang taon. Ito ang Express Balita ni Cristina Tanyo. Hindi na ma-extend ang voters registration para sa 2010 elections. Ito ang sinabi ni COMELEC Commissioner Attorney Rene Sarmiento sa kabila ng panawagan ng Kabataan Party List para mabigyan ng panahon ang marami sa mga bagong botante na makapagparehistro bagong eleksyon sa Mayo ng taong 2010. Ayon kay Sarmiento, gahol na sa oras ang ahensya kung ipagpapaliban ang deadline ng registration. Gayong malaking responsibilidad na ang kinaharap na ahensya mula sa pag-iimplementa pa lang ng poll automation. Hanggang October 31 lamang ang tinakdang araw para magparehistro ang mga botante. Kaya payo ng COMELEC, so sana po we take advantage of the time frame which would last up to October 31. Ngayon po ay June pa lang naman po So maraming buwan pa. Sana po mawala yung ating ningas kugo, no? Na nagraras kung huli na. So sana po mabago po natin yan. Abala naman ngayon ang COMELEC para sa pagpapatupad ng Automated Fingerprint Identification System na sosolusyonan ang problema ng flying voters. Malaking pondo ang kakailanganin sa proyekto, kaya maaga pa lang binuksan na ng ahensya ang imbitasyon para sa mga bidders. Bukod dito, magkakaroon din ng pagbabalasa sa mga election officers bago ang nakatakdang araw sa eleksyon. Ito para maiwasan ang pagbibigay pabor sa mga kandidato. Nanigurado naman ang COMELEC na tuloy ang poll automation at ang mismong eleksyon sa Mayo sa 2010. Pero mananatiling manual ballot system naman ang isasagawa sa mga absentee voters o mga Pilipinong nasa ibang bansa. Generally, yung dating sistema pa rin, but Hong Kong ay aming pag-aaralan dahil libo-libo po ang ating mga overseas absentee voters sa Hong Kong. So doon po sa malaking imbahada na kung saan maraming botante, we might use automation, but generally, it will be the usual manual system. Ako si Cristina Tanyo, Nagbabalita Express. Umabot sa 100,000 ang bilang ng mga absentee voter na nagparehistro sa 2010 elections. Pero ayon sa Commission on Elections sa Department of Foreign Affairs, 1,000,000 overseas Filipino workers pa ang inaasahan nilang magpaparehistro sa halalan. Sinabi ng DFA na karamihan sa mga nagparehistrong botante ay galing sa Asia at Amerika. Inaasahan ng DFA na darami pa ang bilang ng mga magpaparehistro sa mga susunod na buwan.